Morning updates mga kasuki. Maagang ang papasok si Bonso kaya naman yung tirang ulam namin na paksiw nung kinagabihan ay pipirito ko na nga lang. Ginising ko na nga rin siya at ang sabi ko nga ay magpakulo na siya ng tubig. Madalas ang asawa ko nagluluto ng kanyang uulamin pero dahil wala ang asawa ko ngayon dahil nagbiyahe ay obligado naman ang iyong kasuki na maggising ng maaga. Hindi ko na nga siya binilhan ng ibang ulam at ito na nga lang yung pinirito ko dahil dito sa bahay namin kapag paksiw nga ang ulam ay madalas wala namang kumakain, kami lang mag-asawa. Bukod nga dito sa paksiw na pinirito ko ay naalala ko nga na mayroon pa pala kaming tirang ulam kaya naman dali-dali ko na nga itong kinuha sa rep at ipiprito ko na rin nga ito dahil sayang. Ito naman yung ulam namin ng umaga pero hindi nga rin naubos kaya nilagay ko na lang sa rep. Kaya ito na rin nga ang diskarte na ginagawa ko para makatipid na rin. Sayang naman kasi kung itatapon. At ito namang anak ko, ang akala ko ay gising na. Aba ay bumalik pala sa higaan. Sabi ko nga ay gumising na siya at habang nagpiprito ako ay ito naman ako. Bubuksan ko naman muna itong aking tindahan para naman magkaroon na ng buena mano. Bihira nga lang ako magbukas ng umaga dito sa aking tindahan. Madalas kasi ang gising ko ay alas 7 o kaya alas 8. Nasanay nga kasi ako na madalas nagbubukas ng aking tindahan ay itong asawa ko. Pero nga ngayon ay maaga na siya nagbabiyahe, abay napipilitan na lang talaga ako buksan itong aking tindahan ng maaga. Kailangan ko pa talaga magsipag-sipagan ngayon habang nasa biyahe yung asawa ko at babawas-bawasan ko yung pagiging tamad ko, charis. Ngayon, alam nyo na kung gaano talaga ako katamad, madalas asa lang ako sa asawa ko, charis. Nagbukas lang naman ako ng tindahan pero ang dami ko na naman sinasabi. Ito talagang epekto ng kulang sa tulog. Ang daming sinasabi, ang daming alam. Ang totoo talaga, bubuksan ko lang yung tindahan ko pero pagkalis ng anak ko, abay babalik ako sa higaan. Naantok pa ako, no? Charis. Kasuki, bilis-bilisan mo na dyan ang yung pagbubukas at yung niluluto mo ay baka sunog na. At eto na nga ay nasusunog na nga. Pagkatapos ko naman magluto ay ayusin ko naman yung buhok ko dahil nagmumukha na nga akong bruha dito sa buhok ko. Hindi ko naman kasi napapagupitan, wala pang pagupit ang iyong kasuki. Sa ngayon kasi kailangan ko muna magtipid, sa mahal naman kasi ng mga bilihin, tsaka na ako magpapagupit pag nakasahod na ako kay Meta. Ang malaking tanong kasuki, may sasahurin ka ba? Ay wala ka naman views. Bago ko nga pala ipagpatuloy ang aking mga daldal, isa-shoutout ko nga muna si Ma'am Tricia Sarato watching from Riyadh. Mega love shoutout sa iyo Ma'am Tricia. Kanina pa talaga itong anak ko kumakain pa lang, bilis-bilisan mo at malilate ka. At habang inaantay kong umalis itong anak ko ay magkakape nga muna ako para mabawas-bawasan yung antok ko. Napaghahalata talaga na kulang pa ako sa tulog. Habang inuukag ko yung aking kape ay natutulala pa nga. Sige lang kasuki, humigop ka muna ng kape mo. Baka sakaling mahimasmasan ka at mawala yung antok mo. Parang wala naman nangyari, naglo-loading pang person. At habang naglo-loading pa nga ang person ay iniisip ko pa nga dyan kung kailan ba talaga ako yayaman nang matapos na yung mga utang ko, charis. Sige lang girl, pagpatuloy mo lang yung pag-iisip mo. Ang tagal naman kasi umalis nitong anak ko. Paano ako nito makakatulog uli? Charis. Madalas talaga sa umaga, nagkakape lang ako. Pag may pambili ng tinapay, bibili. Pag walang pambili, purong kape na lang. Natapos na ako magkape at eto, magwawalis na nga ako dito sa aking tindahan. Aba yung anak ko ay hindi pa rin nakakaalis. Sa mga oras na yan, talaga namang gising na ako dyan siguro. Hindi ko na kailangan matulog uli. Ayan, parang nag-exercise na rin ako. Ang dami ko nang nagawa. Aba, itong anak ko ay wala pa rin. Hindi pa rin nakakaalis. Nagkape na ako't lahat. Eto, nakapagwalis na. Sa wakas, aalis na rin. Anong pitsa na? Late ka na. Hanggang sa muli. Bye!